Smaglas, minaliit, at kay Ram sinabi ang pinagkaiba ng tatlong mabigat na liga sa Pilipinas. So tara. Isa nga si Smaglas sa respetadong battle MC dahil kalahati siya ng kampyon ng unang 2x2 at talaga meron na siyang napatunayan at marami rin siyang na-impluwensya ang mga bagong MCs. Kahit sa mundo ng musika ay meron na din talaga siyang napatunayan. Kaya nga puro pagpupugay ang sukli ng mga tao sa kanya. Pero sa video nga ni Wamos ay tila minaliit nila si Smaglas at sinabihan pa nila itong wak. Flip top. Sa flip top. Sa flip top. Kilala ko yan si Smaglas. Hindi ko ano siya eh. Hindi ko Sa Batang Quiapo. Di ba? Nasa Batang Quiapo. Kumbaga yung era niya, di ko trip yung mga kantahan niya. Bakit? Wala masyadong mabilis, kahit yung mga R&B niya, hindi ko trip. Ako napakinggan ko yung mga kanta niya. Okay naman, kaya lang hindi ko na siguro palilugi-luguyin kung ano. Pas ako dyan. Kasi ano, yung mga kanta kasi ni Smaglas, mabibilis. Mabibilis Kumbaga, siya, parang hindi niya hindi maintindihan. maiintindihan ng mga tao, hindi sila nakaka-relate. Yung ano, ang napakinggan ko na kanta kay Smaglas, yung nakakamiss lang kasi. Ayun talaga. Kung hindi pa sila all-star doon, hindi pa sisikat yung kanta na yun. Course 1 mga kasama niya doon, di na direct. Yun. Kulob pwede yung course 1, di ba? Pero Smaglas. Course 1 ang quad doon. Tsaka si course 1, tsaka si ang nagbuhat Flip G. doon eh, Flip G. Kumbaga parang si Smag doon, talagang Ayun lang naman mga pinakinggan ko doon. Ayun lang, chorus. Si Course 1 tsaka si Flick G. dahil alam ko nasa chorus din si Smaglas, pero yung iba kanya kasi mga kanta na pinakikinggan ko, hindi ko siya talaga ma-appreciate eh. Bagay, Hindi ko ma-appreciate talaga si Smaglas eh. Kumbaga parang hindi mo gets yung mga ibang ano niya. hindi, nagigets ko naman yung kumbaga, iba niya. hindi mo lang Kaya talaga lang, trip. hindi ko lang talaga trip. Siguro kung trip ng mga tao, marami siyang sikat na kanta. Wala naman siyang sikat na kanta. Ano ba Kumbaga sikat kung na ano kanta siya niya? yung lumabas, ganun pa rin kasi siya ngayon eh. Kaya Oo. parang, Sumikat siya sa flip-flop, pero dun sa pagra-rap-sing, hindi siya sumikat sa pagra-rap-sing, sumikat siya sa pag-flip-top talaga eh, di ba? Kahit nga yung yung kanta ng Batang Quiapo, matira matibay, matira matibay, walang walang, alam mo yun, hindi siya tsaka eh, kung ano pag pinapahinggan ko sa headset, minsan pag napapadaan sa papahinggan ko, parang sakit sa tenga, ganun. Sa Tsaka yung mga mixing, beat, ano ba? Yung mga beat. Kumbaga old school yung mga beat nila kasi. Oo. Yung mga beat niyang ginagawang kanta, parang hindi ko talaga trip. So yun, ako rin hindi ko trip si Ismael. Baga para sa akin Kasi ang mangyari kasi mamaya mag-collab tayo nila, ang ganda ng flow ng sa atin, yung kanya naman pang ending siya kasi rapper nga siya, di ba? Pang old school, Tapos yung ganun. rap niya ang bilis, hindi maintindihan. Sayang yung pinaghirapan namin ni Kenji. Kaya sana maintindihan niyo yun. Smaglas, makapanood ka man nito, huwag ka magalit sa amin. Baga opinion lang. Pero ako, suggestion ko lang kay Smag. Siguro kung gagawa siya susunod ng kanta, medyo bagalan niya naman ng konti para at least makakasabay yung tao, makakabisado nila. Ayun papataki, pipilibik, ganun yung mga nun di ba? Ganun yung mga kanta niya, hindi siya may tawag doon yung mga triple time. Para sa bilis. Dididik, kilibik, di ba mga ganun yung mga niya eh, kaya hindi naiintindihan ng mga tao. Actually, hindi talaga siya uubra. Hindi siya uubra sa amin. Pangwak. Hindi siya uubra sa amin. Pag Pasok ko dyan. gumawa tayo ng kanta kain sa atin. Kain yun. Hindi, kumbaga parang, andun tayo sa ganung point, pero, malinaw yung sa atin eh. Maganda yung pagkaka-pattern nun sa atin. Tapos, may konsepto yung sa atin. Hindi yung katulad nung sa kanya, basta lang siya rap. Yun lang yun, basta rap. Kumbaga, may malabas lang siya. Kahit wala na akong concept, Kahit wala na akong concept. Wala nang makaintindi sa akin. Basta makapag-rap ako ng mabilis, okay na ako kasi yun ako eh. Yun ang pagkakamali niya na dapat naiintindihan niya rin yung mga tao na nakikinig sa kanya na hindi siya naiintindihan dahil ang bilis niya mag-rap, dapat mabagal Hindi, lang. pas ako dyan, pas. Pas din ako dyan. Smaglas, pas ako dyan. Sorry. Sa kabilang balita naman, isa nga si K-Ram sa nakabattle na sa tatlong pangunahing liga dito sa Pilipinas, which is Sunugan, PSP at syempre ang Flip Top. Dito nga sinabi ni K-Ram pinagkaiba ng tatlong liga. Battle. At some point lumabang ka sa tatlong liga. Ano yung feeling? Hindi lahat ng art ng battle rappers nagawa yon. Merong ibang mas marami pa pero mga underground. Pero masasabi natin na yung sayo is sila yung mga standard, kumbaga.
Kamusta bumatel sa 3 liga? Or maglaro sa 3 liga, kumbaga? Saan yan, nung unang ano ko nun, na pinakaunang nasa liang ko talaga is yung flip top. Talaga nakapasok ako ng flip top. Then, sumali ako ng sunugan. Okay. Gano ako ng sunugan. Mhm. Sila Kuya Luns yung organizer noon that time, yung Kumugan. Ang na-experience ko nun niya, ibang ano rin siya eh, ibang atmosphere din siya eh. Kumbaga, pare-parehas kayong mga battle MC diyan. Yung mga battle MC doon, alam mo yung kalidad. Kumbaga, yung tournament na yon, iba-iba yung mga naandun. Kumbaga, may mga napatunayan na rin sa battle. Mhm. Kaya yung ano ko nun, yung gigil ko nun sa battle rap is gusto ko lang talaga. Wala na ako yung manalo. Hindi yun yung goal ko dun nung sumali ako ng sunugan. Hindi yun yung goal ko. Ang goal ko, mapanood ako ni Kuya Luns mag-perform. Yun yung gusto ko. The rest, wala. Bonus na lang ulit. Bonus na. Gusto ko lang mapanood niya ako ng live mag-perform. Mhm. Yun lang yung way mo. Kailangan mo sumali oo. para makita niya. Oo, gusto Siya ko lang. organizer eh. Nabigyan ko ng, doon ko siya nakitang tumawa ng hagalpak talaga. Dumating yung PSP, nagkaroon ng PSP. Pangil sa pangil. In-invite kami ni Boss Pibs na bumatel sa PSP. Siyempre ako, okay lang ako doon niya para sa akin, opportunity. Mhm. Kasi hindi naman din biro yung mga naka-line up. Andyan si Shehi, Six Threat Mot. Dami niya pinabalik. Masama ako doon. Mhm. Sila Target, naglaro, di ba? Parang ang dami niyang pinabalik. Doon mas na ano ko yan na kailangan kong ano dito, kailangan kong galingan. Ang binigay pa sa akin nung nalaban si Badang. Tell me about that story. Sige. Grabe yung ano. Bago yun niya, bago kami magtagpo ni Badang, magkaaway na kami nun sa ano. Magkaaway na kami nun sa social media. Bago pa lang ako sa flip top. Way back. Oo, kasi may ano siya, may mga comment siya nun. Binabanatan niya sila Kuya Luns. Ako, fan ako ni Kuya Luns. Siyempre, lakas ng tama mo. Ganito talaga siya. Anyways. Tapos ayun, hanggang sa naisip ko nga nun, baka mamaya natampo na si Boss Arik, hindi na ako nakabattle ng flip top. Pero ako naman talaga, isang Pag hinainan ka niya ng battle game ka naman. hindi ko tatanggihan yan. Wala lang talaga that time. Oo, wala, hindi ako na ni Boss. Pero tingin ko alam niya rin eh. Kasi nakikita niya, line up ako. Wala nga namang, pag nakita niya naka-line up ako doon, bigyan niya ako ng laban. Alam niya naman yung preparasyon nun eh. Alam ni Boss yun. Kaya pakiramdam ko, alam niya rin. Kaya di niya ako binibigyan ng laban. Tapos neto, hindi ako lumaban nung sa finals ni Mot. Inano ko talaga ngayong bumatil kasi magbibigay talaga ako ng space para sa ahon. Kahit wala alam ko sa sarili kung posibleng hindi ako bigyan ni Boss eh. Basta nagbigay lang ako ng spasyo. Para lumaba ka sa ahon. Para magkaroon ako ng ano sa ahon. So yun, nung nabigyan niya ako ng ahon, tuwa talaga ako nun niya. Kala ko, Boss Arik, ayaw mo na talaga sa akin. Oo nga eh, kala ko hindi. So kayo ba, ano masasabi nyo sa pahayag na ito ni Kairam at sa pagmamaliit ni Wamos at ang kasama niya sa nag-iisang smaglas? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.